Okay, let me say something sa inyong lahat. Tandaan po ninyo, may tinakda po ang Diyos na araw ng rapture. It's not for us to decide when, pero I am truly impressed on the alignings of all the matters presented on the topic of the 23rd of this month na raw ang rapture. Kasi binase nila according doon sa unang pagparito ng Panginoon kay Daniel. Probably nasa Daniel chapter 9 no? Tapos yung mga numero, kasama yung number 84 doon, yung kay Jacob, di ba? Alam niyo na po yun, no? Meron pong vlog dito para dyan. Puntahan na lang po ninyo. Hindi ko isa-isa na po rito yung mahabang usapin. Yung mga vlogs na yun, inabot ng 15 minutes yata. Meron pang 20 minutes doon, tignan na lang po ninyo. Pero dito po, gusto ko pong sabihin sa inyo is this. Mag-rapture man sa 23 o hindi, magra-rapture at magra-rapture pa rin. Who knows? Mas mapaaga pa sa 23. Ano pa lang po ba tayo ngayon? Let me see the calendar. Ano ba ngayon? Ano ba ngayon? Oh yeah, no, ngayon po ay September 10. Adjust. So, pwedeng mapaaga, pwedeng mamaya. Okay? Pero ito pong gusto ko pong sabihin sa inyo. Ito ang bigatin sa lahat. Pag nag-rapture na, pasok na ang tribulation. At pag nandun ka pa, you are left behind. This is a very serious matter. Many people nowadays are too busy doing their own thing, doing a lot of things, especially things that are not being in connection or in line with God. Condemning here? No, I don't think so. Just telling the truth. Wala naman pong masama sa pagsasabi ng totoo. Kanina po kasi may mga naobserbahan ako, ang dami-dami. People are too busy still doing their own thing. Ito yung mga taong mangingimi ka. Pero alam nyo, huwag kayong mangingimi. Share your faith. Share our faith. We need to share Jesus. Kasi mayaman sila. Kasi gano'n. No. They need Jesus also. They need Jesus more. Dahil alam nyo, baka sabihin, nangungondem na naman ako. Please lang po sana seldom or refrain from commenting those nonsense. Dahil I'm not condemning here. There is a big distinction between tawag dito, condemning o nanghahatol ka rather than nagsasabi ka ng totoo. Kaya kausap ko yung mga taong sinasabi ko sa inyo kanina, kausap ko po sila. They are as if they're not interested. Alam nyo, yung mga hindi interesado niyan, once datnan na sila ng rapture, nandun na sila. Magkagaroon sila ngayon ng mahirap na decision. There will be, a decision to make. Whether to take the mark or to accept Jesus into your life. Pag in-accept mo si Jesus, meron pa rin problema Alam mo kung bakit? I'm not saying problem si Jesus, of course. Hindi siya problema. He's the solution. But, on your part, as only a human being, there's a problem. Because you have to decide na pagpapugot ng ulo. Yun ang your humanity bilang tao ka lang, di ba? So, tao tayo. Pero, kung tumanggap ka naman doon sa tatak ng halima, okay. Because it promises comfort also. Comfort like, sige, magpatatak ka. Pag ika-ika natatakan, pwede kang pumunta ng mga malls. You can still buy ganito, ganire, ganon. You can still do a lot of things you love to do. Continue it. Pero the Antichrist will never tell you kung sino talaga siya. Not until i-reveal niya sarili niya sa takdang panahon. Di ba? Demonyo. Those who will choose comfort over Jesus, there will be a big consequence. Isang salita lang, hell. In particular, what? Gehenna. Kaya yung mga mapupunta po ng impyerno right after the tribulation,
Yun ay dahil desisyon nilang sumama kay Satanas because of the mark. 666. Are you bombarded in this channel? Every time you open this channel, you always see videos like this. May kinalaman sa end times, eschatology. Why? Because it's necessary in our times, especially right now. O, di ba? End times. Some years back, siguro, bigyan natin ng 10 years ago, we are not in so much involvement of preaching end times or eschatology. I remember one time I was at SM Mega Mall. I was being asked through messenger, Pastor, how about your eschatology? Blah, 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 chu. Okay, pinaliwanag ko. Our eschatology is, siyempre, stand ko noon pa po talaga. Stand ko na po ito. Never naman po ito nagbago eh. Pero hindi lang po ako yung talagang laging vocal. Alam niyo dati, during that time, 2014, 2015. Parang ang galing din ni Lord talaga eh. Hindi lang parang, magaling talaga si Lord. Super. Kasi during that time, parang nandun ako sa point na parang focus ako mag-share talaga ng grace. Yung mga doctrine ng grace, yung mga yung mga tungkol kay John the Beloved, yung comparison ni John the Beloved to Peter, yung kaibahan nila. Like yung, tawag dito, Peter, James, and John. Yung pangalan Peter, ibig sabihin nun, rock, it represents the law or stone. James, ang ibig sabihin nun, supplanter or replacer. Ito yung nagbabago, di ba? Ito yung babaguhin niya. Tapos, ang pangalan naman ng John, it stands for grace. We all do that. We always do that. Kaya, ang conclusion doon, kung titignan mo yung numerology, the law was replaced by grace. Ito yung tatlong dinala ni Jesus sa bundok ng Tabor. Yeah, and then during that time also, mas nagtuturo kami ng numerology like yung number 7, it stands for perfection. Number 5, it stands for grace, no? And then number 6, it stands for lack o kakulangan. Kaya nga po 666, masamang number ang 6 sa Bible. Kung titignan mong mabuti, according to numerology. Kaya tignan nyo si Satanas, 666. Okay? So, ayan pong gusto ko pong sabihin tungkol dyan sa namin. Yan lagi ang focus namin. Masarap mag-aral ng grace kasi inaabot kami ng 12:30 ng gabi. Ako talaga hindi po kumakain ng gabi. Noong pa, teenager pa lang ako, hindi na ako nasanay. Kasi mas masarap talaga matulog pag walang ganong laman ang tiyan. Hindi ako, Kaya okay ako pag masarap matulog, no? Kumpletong tulog ko talagang diretso po. Talaga ako matulog. Kaya ko yung 9 hours, diretso. Walang gising-gising. O yun. Pero yung mga kasamahan ko po sa Bible study, talaga kumakain po sila ng gabi. Then one night, na-notice namin na kami po ay nalibang ng husto 12:30 na po yata. Meron din minsan 10:30, 11:30. Hindi namin namamalayan na talagang hindi pala sila kumain. Pero hindi kami ginutom. Because we are so delighted talking about the grace of God. Totoo po yan. Siguro dahil air condition yung room. Maybe. Kasi kung mainit siguro may discomfort kahit papano, di ba? Pero since yung room po namin talaga air conditioned at medyo malaki po siya, kumpleto naman. May kape kami, meron kaming mga binili sa Jollibee o McDo ng mga pagkain. So, pwede naman. Masusustain. Pero kasi yung iba talaga, pag bumili ng pagkain ng McDo, ganyan, parang kulang yun. Parang hindi meal sa kanila yun. Okay. Nung gabi na, hindi namin namalayan, 11:30 na. Siyempre, makinain namin ng mga bandang 7:30. O di ba, bumagsak na rin sa katawan. Pero ako kumain ako ng McDo, siyempre, doon. Pero yung kanin, hindi ako kumakain talaga ng gabi. O kumakain ako ng rice, minsan lang, sa tanghali lang po. Umaga ko, pandesal lang. Tapos Milo, minsan kape. Ganun na po ako. Tapos, ito po yung mga time na ang tinuturo namin puro ganyan. Hindi ako masyado sa eschatology. That's why when someone
text or someone PM me, nag-PM sa akin, someone send me a message. I was in SM Mega Mall, may kasama ako dati mga balikbayan, no? Sinagot ko yung tanong niya. Doon ako unang parang, sandali lang, hindi pala kami masyado sa eschatology, no? Pero, kasi namimiss ko yung book na nagsisirculate na hindi namin nakita pa. Xerox lang po siya, napakagandang aklat from the 1950s, napakaganda ng doctrine, mga Baptist ang gumawa. I am really astonished to, talagang sinulat ko, kaya lang iba sinulat ko ngayon nabasa. So, okay lang po, at least Lord, ako, alam ko naman. Diba? Napapaliwanag ko naman dito ng maayos sa biyaya ng Panginoon. I cannot do this myself. Diba? Si Lord lang po talaga. Kaya simula noon, binuhay ko yung eschatology. Lalo na po yung panahon natin ngayon. It all started. This channel, Daily Good Vibes, started September 7th of 2022. Happy 3rd birthday, channel. Daily Good Vibes, happy birthday sa Daily Good Vibes. 3 days ago, nag-birthday siya. 3 taon ka na. 3 taon ka na ginagamit ng Lord. Thank you, Jesus. So, nung mag-start itong si Daily Good Vibes, September 7th, 2022, lumabas yung mga Red Hyper mula sa Amerika, dinala sa Jerusalem. Yun yung pinakabalita noon. Tapos lumabas si Rab Shlomo Yahuda aka Dianuka. Maski tignan niyo po yung pinakaunang video ko, that was September 7, 2022. Tawag dito, I told Jesus, si Lord Jesus, Lord, subukan ko nga mag-channel. Total, may friend naman ako. Nagsasabi mag-channel daw ako gano'n. Sinubukan ko. I was with my coffee and some bread. I'm having my breakfast during that time. Then, kinuha ko lang yung cellphone ko. Yung cellphone ko, kinuha ko lang. And then, sige nga. Nag-create ako. Right there and there. Madali lang eh. And then, ayun na. Maski tignan niyo yung oldest video ko, ayun po siya. Right away, Bible verse. Kaya nga po ito pangalan niya, Daily Good Vibes, kasi ang bala ko lang Bible verse lang araw-araw. Magbabasa lang ako ng Bible verse and then I will post it, then tama na. Then, suddenly, nadala po ako sa ganitong uri ng eschatology. Pinag-aralan ko ulit yung eschatology ko. Ito po nangyari. End times. Nag-start na po ako, I think October of that year, 2022. Tingnan niyo po, from all this, you can tawag dito, you can locate it. Makikita po niyo, mananavigate niyo yung kung paano nag-start yung channel natin. Humble beginning. And I suggest paki-like naman po yun, para at least magkaroon naman po. Kasi very memorable sa akin yun. I just, my cellphone on my right hand, then the Bible nakalatag doon sa anong tawag dito? Lamesa, ang kinakainan ko ng kusina. Yun na. That's it. Then, hindi ko inakalang ganito. Alam mo, sa totoo lang po, sabi ko, wala namang magsusubscribe sa akin. Ganun ang sabi ko. Sige na nga, Lord, umpisahan natin, Lord. Wala namang magsusubscribe sa akin. Ganun po talaga nangyari. And then, nagulat ako kinabukasan. Wow! 6 subscribe. 6. 6. Uy, Lord, may 6. Lord, may nag-goyo ako. Ako pa nga. Tawa ko ng tawa. Then, nagulat po ako kasi at the end of 2022, may 200 na po siya. Tuloy-tuloy na po siya, puro ano. At ang nakita ko po rito, talaga yung paggalaw ng Panginoon. Sabi niya sa akin, hey child, hey son, I will use you. Pero, sabi ko, Lord, ang puso ko po talaga, walang competition sa mga ibang vloggers or ibang nangangaral dito. Kasi ang YouTube isang napakalaking platform where you can share a lot of thoughts. Kaya yung mga ganitong, Lord, yung mga ganitong tungkol sa Lord, tungkol sa iyo, Lord, I don't think na pinapanood ng mga tao. Pero necessarily kasi, na ito ay mailagay po dito sa YouTube. Kasi, to reach them, to reach those people na alam natin na wala pa sa Lord. Then nagtuloy-tuloy na po siya.
Hindi ko namamalayan. Hindi naman po ako tumitingin. Ilan ang subscriber ko? I'm conscious. Nagugulat na lang po ako din. Tuloy-tuloy po. Tuloy-tuloy po talaga. And I would like to thank all of you na ano. Kaya ngayon po, yan po ang ating istorya sa Daily Good Vibes. Ika-third year na po niya. And I'm so thankful, humble enough to thank Jesus. Because Jesus, everything about Jesus. So yan, balik po tayo sa topic natin. So magra-rapture po. At pag nag-rapture at naiwan po kayo, kailangan gawin nyo po maghanap agad kayo ng Bible. Makikita nyo po roon lahat ng dapat nyo makita. At, but not in the context of the church age anymore, I guess, because tapos na po ang church age during that time. Malungkot, pero ganun po talaga. Then the rest will be in the hands of the Lord. God bless po.